Batangas Regional Trial Court magpapadala ng summons kay Yusek Claire Castro sa 111 million damage suit ni Congressman Leandro Libiste. Binigyan na ng due course ng Regional Trial Court Branch 11 sa Balayan, Batangas ang 100 million civil case for damages na inihain ni Congressman Leandro Libiste laban kay Claire Castro, kasalukuyang Undersecretary ng PCO. Sa order na may pitsang Enero 28, 2026, iniutos ng korte ang pag-issue ng summons matapos maraffle sa nasabing sangay ang kaso. Ayon sa record, ang opisyal na address ng nasasakdal ay nasa New Executive Building, meaning sa Malacanang. Kaya't ipinaabot ng hukom na ang serbisyo ng summons ay dadaan sa Manila Regional Trial Court, alinsunod sa Office of the Court Administrator Circular Number 149-2021 na tumutukoy sa serbisyo ng court processes sa labas ng territorial jurisdiction ng korte. Okay. Humihingi si Libiste ng kabuwang 111 million pesos sa ilalim ng Article 33 ng Civil Code na binubuo ng 100 million moral damages, 10 million exemplary damages, and 1 million attorney's fees. Okay. Batay sa reklamo, inakusahan ni Libiste si Castro ng false, reckless at malicious statements sa Enero 10 na episode ng kanyang YouTube vlog na Batas with Attorney Claire Castro. Ala, sa kanyang YouTube vlog pala ito tinalakay, delikado ito. Tinalakay umano roon ang dating interest ni Libiste na solar power at pinaratangan siyang nagbenta o nagflip ng congressional franchise nang walang pahintulot ng Kongreso at ipinahiwatig pa na ang prangkisa ay political favor noong administrasyong Duterte. Mariing itinanggi ng mambabatas ang paratang. Ayon sa kanya, walang naibentang legislative franchise at ang tinutukoy sa blog ay bentahan ng shares sa hiwalay na corporate entity na hindi may hawak ng congressional franchise. Dagdag pa ni Libiste, gumamit umano ang blog ng selective news clips at komentary na nagdulot ng maling impresyon na siya ay lumabag sa batas na nakasira sa kanyang reputasyon. Allah. So, ngayon ko lang nalaman na itong basihan pala sa reklamo ay doon sa YouTube vlog ni Attorney Claire Castro, hindi sa mga official pronouncements niya as Palace Press Officer. Okay. Nag-ugat ito dahil kay Ombudsman Boying Rimulya na nagsabi na ang bata-bata mo pa, nininegosyo mo ang franchise. Mahiya ka naman para kang hindi Pilipino. Something like that, ha? Hindi yun ang exact statement. So, yun ang basihan ni Attorney Claire Castro sa pag-discuss sa kanyang YouTube channel na sinasabi, nagbenta ng franchise itong batang kongresista na hindi naman pala totoo. Kasi maraming kumpanyang naipundar si Congressman Libiste, yung kumpanya na nabigyan ng prangkisa, hindi yun nagalaw, walang bentahan dahil very basic naman yun.
Ang prangkisa hindi mo talaga maibenta. Ang naibenta yung kumpanya ibang, nakalimutan ko yung mga pangalan ha. May kumpanya si Congressman Libeste na naibenta niya, I think sa Meralco ang kanyang shares, kaya malaki ang na ganansya niya. Kaya bilyonaryo ngayon itong si Congressman Libeste. Kung hindi ako magkakamali, inamin niya ang kanyang net worth sa kanyang salin, aabot ata ng 6 billion pesos. Grabe. Galing yan sa kanyang pawis ha. Hindi galing yan sa kaban ng taong bayan dahil ngayon lang siya pumasok sa politika. Kaya nga hindi niya tinatanggap yung sweldo niya sa Kongreso o office budget. Wala, hindi niya tinatanggap para daw maging malaya siya na magsalita kung ano niyang gustong salita dahil wala siyang pinagkakautangan ng loob or ano. Ang ganda ng kanyang prinsipyo. Tapos nakaka-dismaya dahil ako, pananaw ko ha, isa siyang matinong opisyal ng gobyerno. Lumalaban siya sa korupsyon. Siya na ngayon ang iniipit ng kasalukuyang administrasyon. Kaya dito sa atin ngayon, pag nagsalita ka laban sa korupsyon na nangyayari, delikado ka. Example, si General Pukis, yun, nakasuhan na ng inciting to sedition, ongoing na ngayon yung kaso. So dito, baliktad naman dahil si Congressman Libeste ang nagsampa ng kaso. So, I don't know, ano kaya ang mangyayari dito? Bakit hindi criminal libel case ang isinampa? Sabi ni Attorney Guanzon, most likely daw, madidismiss, matatalo siya, kasi isa siyang kongresista, accepted o normal na ang mga lingkod bayan, matuligsa. Kaya, wise move daw itong pagsasampa ng civil suit. Mas malaki daw ang pag-asa niyang manalo. So, good luck kay Yusek Claire Castro. Joel Chua, si Congressman Chua. Suportado si Soto. Napapanahon na para silipin ang konstitusyon. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sumuporta si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa panawagan ni Senate President Vicente Tito Soto III na pag-aralan ang posibleng pag-amyenda sa 1987 Konstitusyon. Ayon kay Chua, ang isyu ay hindi na lamang limitado sa proseso ng impeachment, kundi mas malawak na usapin na kung sapat at malinaw pa ba ang probisyon ng saligang batas sa harap ng mga bagong interpretasyon inilalatag ng Korte Suprema. Sabi ni Chua, sa akin pong pananaw, pwede po itong charter change, baka napapanahon na rin para ito ay silipin. Nilinaw ni Chua na ang kanyang pahayag ay hindi automatikong panawagan para sa agarang charter change, kundi isang pagbubukas ng diskusyon kung may mga bahagi ng konstitusyon na kailangang linawin, lalo na matapos iginiit ni Senate President Soto na ang desisyon ng Korte Suprema ay tila nagbago ng umiiral na pag-unawa sa mga probisyon ng impeachment. Nauna nang sinabi ni Soto na handa na siyang suportahan ang mga hakbang para amyendahan ang konstitusyon matapos ang ruling ng Korte Suprema na ayon sa kanya ay may direktang epekto sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng lehislatura at judikatura. So, ayan. Pangalawang kongresista na ito na namonitor ko na pumapabor
sa para idea, sabihin na lang natin idea, bright idea ni Senator Soto na tayo na lang, baguhin natin ang konstitusyon. Tsawa. May nabasa akong isang post. Suportado rin ni Congressman Ronald Puno ng National Unity Party yung posibleng pag-amend ng konstitusyon. Okay. Tanong. Yan bang pag-amend ng konstitusyon, yun ba ang main concern ng taong bayan? Makakatulong ba sa kahirapan ng taong bayan ang pag-amend ng konstitusyon ng dahil lang sa impeachment? Paano i-amend ang konstitusyon? May nabanggit, narinig ko lang itong si Senator Soto na Constituent Assembly daw. Assembly ba? Constituent Assembly. Pag-isahin ang Senado at Kamara. Di ba ganun ang Constituent Assembly? Ang magastos yung Constitutional Convention. Magastos yun. Magbabayad pa tayo. Yan ang tanong. Kung ako, opinion ko lang ito, hindi pa napapanahon. Hindi yan ang concern ng taong bayan. Ano ang concern ng taong bayan? Itong korupsyon. Yan ang concern. Paano mapatigil ang korupsyon? Ang concern ng taong bayan, yung paglagapak ng ekonomiya. Ang concern ng taong bayan, paano mapatas ang ekonomiya, paano magkaroon ng may balik yung tiwala ng local and foreign businessmen o investors. Kasi sa ngayon, wala na wait and see attitude na ang nangyayari. Kaya nga bumabagsak ang ekonomiya dahil yung economic activity ng Pilipinas bumagal dahil sa korupsyon. Dapat yan ang pagtuunan nila ng pansin. Paano makatulong itong mga mambabatas natin na mapalago ang ekonomiya, magkaroon ng maraming trabaho, malabanan ang inflation, charter change. Bantayan natin huwag tayong pakumpiyansa mga kababayan. Baka na naman, ito, haka-haka ko lang ito, opinion ko lang, I'm not sure. Baka na naman, babalik na naman yung dati nilang agenda noong 2024 ba yun? Panahon pa ni Speaker Romualdez na amyendahan ko ng Constitution, economic provisions, kaya lang, ang talagang target nila is para maging Prime Minister si Martin Romualdez. Kaya lang, hindi natuloy dahil hindi sinuportahan ng mga senador sa pamumuno ni Senator Zubiri. Ito ngayon, dahil ang Senate President, kakampi na nila, baka matuloy na ang charter change, political amendments. So, huwag tayong pakumpiyansa. To me, ang impeachment, hindi yan priority. Although, sa nakikita nyo, yan ang priority ng mga politiko. Yung mga takot na takot kay BP Sara na manalo siyang presidente sa 2028, yan ang priority nila. Paano nila matanggal sa political landscape si BP Sara. Kaya, ayan, may nababasa akong mga post o comments. Kaya daw, sino bang nag-post? Si Dr. Eric Mata. Kaya daw dismayado si Senator Soto na tuluyan ng ibinasura ng Korte Suprema ang impeachment laban sa kanya. Parang umasa daw na kung ma-impeach si BP Sara, siya yung most likely na papalit. Although hindi sigurado. Kasi ang presidente, pwede siyang pumili ng isang senador o isang kongresista na ipalit. At
sasang-ayunan lang ata ng 1/3 ng kongresista at 1/3 ng mga senador. Ano ba yun? O majority ng mga senador. So, hindi ako sang-ayon. Hindi napapanahon ang charter change sa ngayon.